Pag-usapan natin ngayon ang posibleng pagtutuos, face-off between ex-President Duterte and ex-Senator Laila De Lima. Okay. Dito sa Manila Times na balita, ex-President Duterte, De Lima face-off scene. Magkikita sila ngayon, Lunes, doon sa Senado, sa gagawing hearing tungkol sa war on drugs. Okay. So, naimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee, chaired by Senator Pimentel, itong dalawa. I'm sure mag-a-attend si Attorney De Lima. So, itong kay PRRD, wala pang kasiguruhan. Kailang maraming nagsasabi na most likely mag-a-attend din siya. Okay. So, itong Blue Ribbon Committee, ito yung pinaka-malakas o pinaka-importante na committee sa Senado. So ano ang purpose sa investigation sa Senado? Okay. So ang Senado nagbigay ng briefer sa mga media. Parang briefing kit. So sinasabi dito na sa briefer ng Senado, ang Philippine War on Drugs constituted a key policy initiative introduced by Duterte shortly after his inauguration in June 2016. So, key policy initiative. Okay. So, sinasabi rin dito na itong panahon ni President Marcos Sr. nagkaroon ng pagbabago. Hindi katulad yung kay PRRD noon na nag-focus sa law enforcement. Dito sa PBBM administration, nagbigay ng greater emphasis sa rehabilitation rather than violent enforcement measures. Okay. So, ang purpose ng hearing is to determine ano ba ang goals, ano ba ang mithiin ng Duterte administration sa war on drugs. Okay, yon. Yon ang i-determine ng investigation nito, primary goals. It also seeks to find out how the campaign was carried out. Paano ang ginawa. So, ang contentious issues dito sa war on drugs is, una, yung bilang ng namatay. Sabi ng PNP, mga 6,000. Sabi ng mga human rights group, aabot ng 12,000. Tapos, ito na, ang allegation is, mayroong state-sponsored extrajudicial killings. Sumobra yung pamamaraan. So, yun ang i-determine. So, to me, maganda naman para malaman kasi admittedly, hindi naman naging perfecto yung pag-implement ng war on drugs. Meron talagang nasobrahan. Kaya nga may mga pulis nang kinasuhan at meron nang na-dismiss sa serbisyo. So, sa Quadcom, may mga na-implicate na mga police officers. Ay kung kompleto ng ebidensya, maganda yun. Para masampahan sila ng kaso dahil hindi naman pwedeng labagin mo ang batas. Kaya lang, ang masama sa Quadcom is
ang perception ng karamihan, nagiging tool na itong Quadcom para for a political agenda. Ang perception, paniniwala ng iba is ginagamit ito para sa eleksyon ng 2025. Perception yun, nababasa ko. So, dito sa Senado, nakikita ko na parang mas magandang venue itong Senado kasi itong mag-preside ay si Senator Pimentel. Kahit opposition siya, very objective yung pagiging opposition leader niya. At saka sa mga pronouncement niya, sa mga actuation niya, nakikita ko na he's after the best interest of the people and of the government. Kaya mas kalmante ako na makinig, manood, magmamanman dito sa Senate investigation. So, tutukan po natin ngayong alas 10 ata magsisimula. Manonood tayo. Kasi tingin ko mawawala na yung bias. Sa Quadcom, mayroong perception na may political agenda. Kaya salamat naman at magkakaroon na ng parallel hearing dito sa So, anong mangyayari pag nagkita si President Duterte and ex-Senator De Lima? I don't know. So, aside sa dalawa, Duterte and De Lima, naimbitahan din itong mga nag-aakusa, Kerwin Espinosa. Sino pa? Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sino pa? Rowena Garma. Kasi ito yung mga nagbigay ng mga statements na may mga sensitive silang pagbubulgar. Ang gusto kong bantayan yung si Police Colonel Garma. Kasi nung nagbigay siya ng testimony sa Senate na parang sinasabi niya na may reward system yung war on drugs, umiiyak siya eh. So maraming mga legal minds na nakapuna na maraming butas, maraming inconsistencies sa kanyang testimony, so affidavit, may mga naghihinala na baka under pressure lang siya. Ano kaya kung mag-testify ulit si Garma diyan sa Senate investigation at sabihin niya, i-recant niya yung testimony niya doon sa Quadcom. Nako, patay sila. Sabihin niya na na-pressure lang ako kasi nakakulong ako. Kaya pinilit nila ako. Kaya umiiyak ako. Nako, medyo kakabahan na ang Quadcom ngayon kung ganun ang sasabihin ni Garma. May nabasa akong article, ano bang sinabi doon, na ang mga kongresista, si Congressman Barbers, parang magpapile ng bill na paparusahan ang mga abogado ng mga witnesses sa mga congressional hearings na ire-recant, babawiin ang kanilang testimony. So, anong ibig sabihin nun? Kayong mga abogado, huwag kayong basta-basta ng inyong So, parang natatakot sila na ang mga testigo o resource person magbabawiin yung Kagaya yung si Espinosa, yung alleged drug lord, nung PRRD, iba yung sinasabi, under oath. Ngayon, iba na naman ang sinasabi, kabaliktaran, under oath din. So, may mga abogado siya. So, yun. Pag may pasa itong bill na sinasabi ni Congressman Barbers,
paparusahan ang mga abogado. So, abangan natin si ex-PCSO General Manager Garma, baka may pasabog siya na napilitan lang siya sa testimonya niya sa court kasi nakakulong. Baka dito, ibubulgar rin yung, I don't know. So, kaabang-abang po ang Senate hearing ngayon.